Eto na nga at wala nang patumpik-tumpik pa. Ang pinakamagandang campsite sa Tuba, Benguet ay tutuklasin na natin sa video na to. Malamig na klima at makaagaw hiningang tanawin ng mga bulubundukin ng Cordillera ang masasaksihan sa episode na to. Alamin natin ang kondisyon ng daan patungo rito at ibabahagi natin ang ating karanasan. Ipapakita rin natin ang taglay na ganda ng mahiwagang talon, dito rin yan sa bayan ng Tuba. At anong kababalaghan ang ating mararanasan sa gabi ng ating camping? Tunay ba sila o sadyang guni-guni lang? Samahan niyo ako sa panibagong paglalakbay natin dito sa Tuba, Benguet. Simulan na natin ang kwento. Welcome guys, nandito na tayo sa may Tuba, Benguet. So ngayon, ang pupuntahan nating campsite ay HD Mountain View. So dito tayo aakyat. Ang tanong, kaya ba? Kaya. Sa ano to? Ayan, dito tayo aakyat kasi Realeza. So dito yung papunta ng campsite Realeza. Malapit na tayo guys ha. Pero ang tarik na ito. Dito na tayo sa Realeza. Dito tayo kumanan. At kasi sabi dun sa mapa, mas malapit ito papunta sa HD Mountain View. Pero ang tarik na ito ha. Grabe yung inakyat natin ha. HD Mountain View. May isa pang daanan actually. Kaso, yung isang daanan, yun yung medyo mas mapapalayo tayo. Kaya shortcut tayo pero matarik. Ito HD Mountain View. Ito. Malapit lang siya magmula doon sa inakyatan natin. Ayun, HD Mountain View nakalagay eh. Medyo makipot yung daanan. Pero huwag kayong mag-alala kasi wala naman tayong dadaan ng rough road. Hindi ko lang sure kung umulan. Kasi kung makikita ninyo itong kalsada dito, kaputik oh. Kung maulan dito eh baka madulas to. Itong simento na to. Ayun oh, may mga nakakalat na putik. So malambot ang lupa dito, ibig sabihin. So mabuti na lang kamo na nakarating tayo dito na hindi umuulan.
Kung hindi, panibagong adventure na naman to. Ay, boom. Tarik yung inakyatan natin, ha. Ito, meron pa dito, Ayaman Playground. Uy, pero hindi yan yung pupuntahan natin. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung paano ko na-search yung HD Mountain View. So ito na siya, guys. Welcome to HD Mountain View. Alright, dito na tayo, guys. Uy, dito na tayo, guys. Lagi, ang ganda dito. Ang ganda ng view. Saan tayo magre-register? Dito siguro. At mukhang solo natin yung campsite, ha. Ito lang. Walang tao, guys. Walang tao. Tanong nga muna tayo. Check muna natin yung view. Gagi, ang ganda dito sa taas, oh. Ah, may camper sa baba. May isang nagka-camp. Ganda, oh. Walang tao. Ayun, ayun, may paparating dito. Mag-register muna tayo, guys. Foggy evening na, ay foggy afternoon, guys. Kita nyo yan, no? Hamog. Pangasinan ata to or La Union yung baba. Kasi sabi ni Kuya Jordan, doon yung Baguio. Dito tayo sa may Tuba, Benguet. So ang napili nating pepwesto na lugar is dito. Kasi napanood ko to dati kay J4. Alam ko ang pinwestohan nila nung nag-camp sila dito ay banda rito. Kasama niya yung family niya. Kasi nakita ko yung traktora na yun, tsaka malapit sila sa CR. Ganda dito. Welcome back, Benguet. Dito na natin sisimulan yung ating Benguet Adventure. Sisimula na tayo dito. Then sa mga susunod pa, aakyat tayo ng aakyat pataas. So sa ngayon, nandito muna tayo sa may Marcos Highway. Ito yung campsite dito sa Marcos Highway, dito sa mababang part pa lang ng Benguet. So yun, abangan nyo, aakyat tayo. Guys, si Kuya Jordan, yung nagbabantay dito sa camp. Sabi ni Kuya Jordan, tama ako, La Union nga yun. Tama, Kuya? La Union, no? La Union yan, bossing. La Union. Tapos yung Baguio ay doon sa taas, bossing. doon pa sa taas. So nandito tayo sa mababang parte pa lang ng Benguet, no? Tuba. Tuba. Anong Tuba. tawag bigas? Tuba. Taloy Sur. Taloy Sur, Barangay Taloy Sur. Tapos Tuba, Benguet, hindi Tuba. Tuba. Bigas, Tuba. Ayun, so guys, ganun palang bigas sa Tuba, Benguet, hindi Tuba, Benguet. Nagkamali tayo. Kasi madalas naririnig natin sa ibang mga nagbablog Tuba, Benguet, pero Tuba pala ang tamang bigkas. So, ayan, ang ganda, Kuya Jordan. Thank you, Kuya Jordan, ha. Siguro dito na lang tayo mag-pitch ng tent para malapit pagising natin, ito agad yung bubungad sa atin. So dito tayo mag-pitch at baka pwede makapag-bonfire dun, no? Ayun, no? Kasi may sunog dun, eh. Ayan, pitch na tayo dito. Yun. So natapos na tayo dito mag-pitch. At napakabilis umandar ng napaka-foggy ngayon. Napakabilis umandar ng mga kaulapan. Medyo may konting rinig lang tayo ng mga sasakyan dumadaan kasi yan sa baba, Marcos Highway na yan. Wag naman sana umulan ngayon kasi wala tayong tarp. Ito lang ang gamit natin. Yung gamit natin noon na doon sa may Bani, Pangasinan. Tapos ginamit na rin natin to sa Mindoro nung pumunta tayo sa Mindoro, and Camp Humaha sa may Pusurubio, Pangasinan. So ginamit na natin to, tent na to. Hindi ko na maalala kung saan ko pa nagamit na iba, pero ang ganda, oh. Ayan, diba? Kung gigising tayo dito, bubuksan natin yung tent, pagbungad mo, ayan, ganda. Kaya tamad ako magpalipad ng drone, kasi daming ibon, yo. Ay, mga naglili parang maliliit na ibon, baka dagitin tayo. Tsaka mafag, oh. Makikita nyo, wala ka na makikita dun, oh. Zero visibility na. So maigi na nakarating na tayo dito. So doon may mga CR, ikutin natin to siguro mamaya or bukas. Tapos may kasama tayo nagka-camp na family, nandun sila. Ayan.
So wala naman tayo ibang gagawin ngayon kundi magre-relax lang kasi hindi tayo nakapag-camp. Ang huling camping natin is dun sa may Camp Payapa pa, sa may Quezon or Siniloan, kung anumang lugar yon. Dun yung last na camping natin. Kaya yung last na video natin, ang ginawa lang natin is gumawa lang tayo ng parang documentary kung ano yung mga pwedeng campingan sa Tarlac. So ngayon, nakabalik na tayo sa camping. Ang titirahin natin madalas ngayon is puro norte. Ayan. Or kung hindi man norte, Central Luzon. Saing na tayo guys. Ang ating kakainin ngayong hapunan. At kung makikita nyo, zero visibility tayo ngayon. Buti na lang, meron tayong nakitang platform dito sa itong sementado dito na pwede nating pagpatungan ng ating lulutuin. Meron naman tayong baon na maliit na lamesa kasi as much as possible ang gusto natin nga is minimalist na lang yung mga dala natin para less hassle na tayo sa pagsiset up or anything ganyan. So ito, umorder tayo ng tubig kay Kuya Jordan dun sa cafe nila. Binayaran na lang natin to para hindi na hassle na palakad-lakad tayo sa paligid para maghugas. Dito na rin tayo maghuhugas ng ating mga kaldero. Ayan. Tapos yung matitira nito iwan na lang natin din para sa kanila. Para tayong nasa Silent Hill. Wala ka talagang makita eh. Ayan kita nyo naman yung background natin. Pure fog. Partida, mababa pa lang tayo. Nasa mababang parte pa lang naman tayo ng Benguet. Sobrang creepy na dating. November 1 pa naman ngayon. Mag-araw ng mga patay. Kaya tingnan natin kung masusurvive natin ang gabi na tayo lang mag-isa. Hindi mo tayo natakot. Wala tayong ibang marinig dito kundi mga daan ng sasakyan kasi nga malapit tayo sa kalsada sa Marcos Highway. Tsaka yung mga kuliglig, ang lalakas ng tunog nila. Medyo nakakarindi yung lakas, pero sound of nature yan. Grabe. First time ko magka-camping dito ng foggy ang weather. Tapos nandito pa tayo sa tabi ng bangin. Yun yung nakakatakot doon. So ayun, pumasok muna tayo dito sa loob at gawa ng medyo naambon kanina. So change court muna tayo ngayon. Dito muna tayo sa loob ng ating tent. Actually luto na yung kanin eh. Ngayon, ang baon kong ulam is ito. Nadala ko na to dati. Seeking bangos. Pero ito naman in hot and spicy tomato sauce. Ako nababasa ninyo. Ayan. Ang Seeking, nabili ko lang din sa SM. Ayoko nang init kasi mainit pa naman yung kanin. So siguro ang gagawin ko dito, hindi, parang mas masarap kung tara init na lang natin. Init na lang natin, sayang eh. Pero ang gusto ko kasi sana ibabaw na lang sa kanin para wala nang hassle-hassle. Pero mas masarap kumain pag mainit talaga eh. Kasi nga medyo malamig naman ang klima dito ngayon sa Tuba, Benguet. Pero hindi kagaya ng lamig sa Baguio Mas malamig naman di hamak talaga sa Baguio. Pero dito sa Tuba, Benguet is katamtaman lamig lang. Siguro para ka lang pag nasa labas ka, para kang naka-aircon lang ng mga around 20 degrees Celsius or to 23 degrees Celsius. Ganoon lang naman yung lamig sa labas. Hindi naman sobrang lamig. Pero dito sa loob ng tent medyo mainit-init dito sa loob ng tent ko. Kaya maganda-ganda dito. Hindi ko masyadong ramdam yung lamig. Gawa siguro ng mga materials na ginamit dito sa tent na to. Pang mga rin talaga. Pang mga highlights din talaga. Pero ayan, init na natin to. Bangos and hot and spicy tomato ang ating uulamin ngayong gabi. Tapos pagkatapos nun, solo ship na
Solo ship ang tawag doon pagka mag-isa. Tara, tutuin na natin ito. Tara guys, kain na tayo. Simple lang naman tong pagkain natin dahil tayo lang din naman mag-isa. Isa rin naman sa dahilan kung bakit na gusto natin na ganito lang pagkain is para makatipid tayo. Kasi kung magluluto pa tayo, alam naman natin na time consuming, at the same time mag-isa lang naman tayo, gagastos pa tayo ng malaki. Hindi naman tayo kumikita ng malaki dito sa YouTube. So as much as possible, yung ginagastos natin is hindi naman gano'ng kalaki talaga. Simple lang. Tara, kain tayo. Medyo pagpasensyaan nyo na kung naririnig nyo yung ingay ng aking electric fan. Bukas kasi tayo ng Jisoo Life dito kasi medyo mainit dito sa loob ng tent. Pinagpawisan tayo kanina habang nag-iinit na itong ating ulam. Sarap ha? Sarap siya guys. Siking bangus. Sa mga susolo ka at gusto ninyo na makatipid kayo, pwede namang mga lutong ulam o yung mga simpleng pagkain lang para hindi naman time consuming. And pwede rin yung ganito, hindi to sponsored madilim basta yan. I highly recommend. Marami silang iba-ibang flavors. Merong ginataang bangus, basta anything about bangus. Sarap siya. Kain muna tayo dahil para mamaya solo ship na lang. Wala na ring ambul Pwesto tayo sa labas mamaya. Kain guys! Medyo nakakatakot yung ganitong eksena. Madilim, mahamog, at mag-isa ka lang sa pwesto. Medyo nakakapraning. Ming! Nandiyan ka pala. Nakaubos na tayo ng pagkain. Akala ko walang hayop dito. Nandiyan ka pala. Sorry. Pero may Pringles ako, bibigyan kita. Samahan nyo ako guys at pupunta lang tayo sa CR at tinatawag na tayo ng kalikasan. Gabing gabi pa naman. Sobrang kapal na hamog. Kitang kita sa camera Grabe. Wala na, tulog na yata yung mga tao. Anong oras na? So ito yung CR nila. Tingnan nyo guys Nako, ano yun? Ay, kala ko kung ano na yun. Huhugas pala dun. Yung CR nila. Medyo masama ang ating pakiramdam. CR check sa gabi. Uy, ito. At may ilaw naman. Yan, pag walang flashlight may ilaw. Kabila ay mukhang sira to. At hindi mukhang sira. Ito naman ay ganun din, CR din. Pero ang ilaw dito, puti. Gulat ako. Kinabahan ako, kala ko ano yung tunog na yun. Vlog ako. Ito may urinar. Dyan kayo nakatira. Oo. Naghahanap ako ng multo kuya Wag. Bukas na lang. Dito lang. Samahan niyo muna ako dito at lalabas lang tayo ng sama ng loob. Let's go! Uy! Gulat ako dun Pusa siguro. Kulit naman ng pusa na yun. Naghahabol siguro ng insekto. Yung paligid grabe. Uy! Natakot ko lang yung sarili ko Anak ng teteng. May nahulog na siguro dito. May nahulog na
Bunga. Walang niya. Ay, tama na nga to. So ayun guys, dating gawi, meron tayo ditong baon na mabisa. 3 lang naman to eh. Nilagay natin sa ating lightweight na cooler na pang moto camper. Actually, given ng tubig talaga to, pero ako kasi ginawa ko na lang siyang improvised cooler. Kasi bibili lang tayo ng yelo kung saan tayo lalagi. Then ayun, doon na lang natin ibababad yung mga inumin natin. Tapos meron lang tayong mangangata habang nagpapalipas ng oras. Siguro magne-Netflix na lang ako mamaya. Pringles tayo. Pantok na rin tayo. Gusto ko kasing matulog ng maaga ngayon. Siguro kahit mga around 9 o'clock makatulog tayo. Dahil bukas ng umaga kung papala rin, maabutan natin yung foggy weather pagising natin. Konting fog lang sana para mapaliparan naman natin. Actually hindi naman uulan eh. Kanina medyo pumatak lang yung konting ambon, pero hindi naman na. Tara, shot tayo. Napakasarap talaga dito. The number 1 beer, Red Horse. Red Horse, baka naman. Netflix and chill. Saktong-sakto sa ganitong vibe ng lugar. Buti na lang malakas ang signal ng smart dito, pati ang globe. May mapaglilibangan tayo pag ganitong gabi at walang magawa. Morning good guys. At 7 o'clock na ng umaga. Alas 3 na ata tayo nakatulog. Hindi tayo nakatulog ng maaga. Gawa ng susolo ship tayo. Tapos nanonood tayo dito sa cellphone natin ng Netflix. Liwanag na rin. Ganda-ganda pa noon. Yan, tingin ko mainit ang magiging panahon. Pero silipin natin sa labas. Kasi 7 na ng umaga. Bilis na to. Uminit na dito kasi walang puno dito sa ano natin, pwesto natin eh. Kaya labas tayo. I can tell that you're tough. Order in a cup of love. Feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love. Feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Silipin nga muna natin yung ano nila, Camp 3. Kasi nandito tayo ngayon sa Camp 2. Yung Camp 3 nila doon sa taas. So, hindi pa kasi natin yun napupuntahan kagabi dahil takot tayo eh. May mumu. Ayan, silipin natin yung kanilang Camp 3. Ito. Dito lang yan sa taas. Meron lang tayo ditong aakyatan na hagdan. Kung
Siguro kung tuyong-tuyo na yung lupa, kayang umakyat dito ng mga sasakyan kasi merong tire pa to na lupa. Yun nga lang kasi kapag tag-ulan, balaho ka dyan kasi malambot to. Malambot ang lupa dito eh. Yung ganitong kulay ng lupa na mamula-mula, malambot yan pagkabasa. So ito yung camp 3 nila. Okay. Raw vibes to ah. At saka mas mataas dito. Ngayon, kung dito ka may pwesto, same view din naman. Karang lang yung puno. Ayan oh. Dito nakalagay yung tangke ng tubig. Pagka naipon, pababa dun sa CR. Okay. And may CR din dito guys. Ayan oh, naglalabas sila dyan oh. May 4 na pinto para sa CR. Kung susumahin natin ang kakasya dito na tent siguro, sabihin na natin kung malalaking tent, mga medium to large size tent, mga 1, 2, 3, 4, mga 10 ang kakasya dito na medium to large tent. Syempre may mga space pa yon para naman for medyo konting privacy, diba? May mga space pa yon. Ganda dito sa taas. Tapos simula dito sa taas, ayan yung view na matatanaw mo. Ayun, ang ganda dun, no? Ang ganda ng bundok na yan. Tapos kita mo dito yung camp 2. And uy, may tambayan dito. Pwede ka palang tumambay dito. Maganda kung dito ka magpipitch. May nag-uling dito, nag-ihaw oh. Tapos ayun, tambayan. Okay oh, may tambayan dito guys oh. Ayan, tambay dito. Ang ganda dito. Ganda. Muni-muni ka lang dito. Ganda. Tapos tanaw-tanaw mo yun. Yung buong camp 2 kung saan tayo nag-pitch, and camp 1 kung saan nag-pitch yung family doon. Ayan. At yung mga bundok pa dito sa likod, tanaw na tanaw mo. Ganda. Ay, may cell site lang dito, hindi ko alam kung ano to eh. Pero malakas ang signal ng smart dito eh. So probably baka smart to siguro. Ayan. Ganda. Maliit lang naman tong campsite. Pero maganda. Ganda ng tanawin. Ngayon, check naman natin kung anong meron doon sa may camp 1. Kasi may view deck doon eh. Actually, napuntahan na natin yung view deck na yan kahapon nung dumating tayo. Pero check pa rin natin. Gusto kong makita yan. Dito na tayo eh. And share na rin natin sa inyo. Para pagka gusto nyo mag-camp dito, alam nyo na kung saan kayo pipwesto, diba? Uy, nagtatabas si kuya ng mga dahon dito. Ayan. May kalapati guys oh. Naglalakad lang oh. Hindi ka makalipad. Kalapati. Ayan. May mga alaga din sila dito na mga native na manok eh. Mga manok, bibe, yung white, yung pato, yun. Tsaka yun yung kalapating naglalakad. Kalapating hindi makalipad. Ayan. Uy, dito sa may camp 1, ganda. Yan kasi yung camp 2 natin eh. Nakalagay naman yung karatula. May tambayan din dito sa camp 1. Actually pwede ka nga mag-pitch dyan eh. Kasi ang kagandaan, pag dyan ka nag-pitch, meron ka ng ano, meron kang tatambay ang upuan dun. Lambot ng lupa. Maano yung chinelas ko. Meron ditong tambayan oh. Ganda. Tapos dito rin. Siguro pwede mag-day tour dito kung gusto mo lang mag-muni-muni. Ayan, upo-upo ka dito. Ang ganda. Tapos tanaw-tanaw yung view ng kabilang bundok. Ayan, meron din upuan. Ang ganda ng view dito. Ganda ang view. Check natin yung view nila. Morning po. Sir, check ko lang yung ano, yung view. Ito pala yung view nila sir dito oh. Katabing bangin din. Tapos yung ano, halos same lang din yung view. Mas kitang-kita mo na yung Marcos Highway.
Ayan sila sir. Ganda ng tent niyo po ah. Ang laki po. Ilang araw po kayo dito? Hanggang bukas lang. Hanggang bukas ho. Ay ako hanggang ngayon lang. Taga saan ho kayo? Dito lang din yung Baguio. Baguio lang din. Lapit lang pala. Enjoy po. Sige, thank you. Ayan. Pwede rin mag-pitch ng tent doon sa banda ron kasi iba naman yung view na makikita natin dito. Ay, nakapark yung sasakyan. Siguro dito yan sa may-ari. Pwede ka mag-pitch dito. Doon yung view mo. Taas yung bundok na yan. Sa Camp 2 tingin ko ang kakasya dyan ay 1, 2, 3, 4. Tapos dito sa banda rito siguro mga 10 din. Huwag lang kayong pepwesto sa bandang gitna kasi malambot yung lupa. Dyan bumabagsak yung tubig. So tendency yung mga putik-putik yung mga paa nyo pag sa gitna kayo pumwesto. Kaya naglagay din sila dito ng tapakan ng walkway para dito tayo maglalakad kasi nga hindi dito kung tag-ulan, nag-uulan, lubog talaga yung paa nyo. Ayan, meron din silang upuan dito na pwedeng tambayan. Same view lang din kagaya sa akin Maganda lang dun sa Camp 2. Gusto ko dun sa area ko. Wala nga lang punong malilim. Kaya pagka tanghaling tapat, siguradong mainit. Pero pagdating sa view, maganda dun sa pwesto natin. Dito maganda rin dito. Tanaw na tanaw mo ito. Hindi ko alam kung ang pangalan ng bundok na ito Pero parte yan ng Cordillera Mountains. Ayan. Umiinom siya ng tubig guys. Ay. Bully baka makagat ka Galing, may alaga silang bully dito. Tapos siguro cafe. Kasi may cafe sila doon. Pwede ka bumili ng mga coffee or mga drinks mo. Tapos dito ka pwesto para tumambay. Hindi ko lang alam kung nag-ooperate pa kasi yung mga lamesa at upuan nakataas na at nakasara na yung doon. Ayun. So, meron din sila dito. So maglaro-laro ng basketball. Papawis. Ayan. And siguro ito para to sa mga gusto mag-tennis. Ayan. Ito yung entrance kasi natin Ito lang, ganito lang kaliit. Alam ko hindi ka pwede mag-pitch ng tent dito sa parte na to Kasi alam mo na parking. Siguro mga gusto magkape dito. Ito yung kanilang coffee shop. Ito nga pala yung cafe dito sa HD Mountain View, ang Honorios. May iba't ibang drinks silang sineserve dito. May ilang mga kaibigan na rin pala tayong nakapag-camp dito base sa mga stickers na nakadikit sa kanilang salamin. May nakapaskil din palang camp rules na magsisilbing gabay kung ikay magka-camping dito. Bago tayo umalis, nagsimpleng agahan lang muna tayo. Light breakfast lang para di tayo antukin sa biyahe mamaya. Dahil ang next destination natin ay talagang mapapawaw ka sa ganda. Masarap kumain kapag ganito yung tanawin natin Kami mga likha ng Diyos. Kahit simple lang yung pagkain natin, nagiging masarap kapag yung view na nakikita natin ganito. Mahilig talaga ako kapag bundok ang usapan. Yan ang mga gustong gusto ko Dati dagat, pero ngayon kasi mas na-appreciate ko lalo ang mga highlands kagaya nito. Sarap. Sana wag umulan mamaya pag uwi natin. Kain tayo guys. Bagamat isang araw lang ang nilagi natin dito sa Tuba, Benguet, masasabi kong sulit at na-enjoy ko naman ang kapayapaang naitulot nito sa atin. Tunay na iba talaga ang pakiramdam pag nasa Benguet ka na nakatapak. Isa ito sa paborito nating lugar na babalikan sa mga susunod na camp. Para sa isang motocamper na gaya ko,
Ang 650 pesos na motocamping fee sa isang araw na stay dito ay sulit na dahil sa klima at tanawing binahagi sa akin ng camp na to. Uulit tayo dito. Pero di pa tayo nagtatapos dahil ang susunod na side trip natin, bababa naman tayo sa Cannon Road. Parte pa rin ito ng bayan ng Tuba at dito, ibang-iba ang mga scenic view na makikita natin habang binabaybay ang kalsada. At mula dito sa daan, matatanaw na natin agad ang dinarayong Bridal Veil Falls. Tara, tuklasin natin ang taglay nitong kagandahan. Sabi sa inyo guys, di pa pwedeng wala tayong side trip eh. Bilang pababa rin naman tayo, dinaanan na natin to. Galing tayo ng di ba, ng Marcos Highway. Ngayon dito naman tayo sa may Cannon Road. Parte pa rin ito ng Tuba, Benguet. Ganda. Welcome dito sa Bridal Falls. And guys, may nakilala tayo dito, si Sir. Bigyan natin na sticker. Nagbablog din siya. Ano pa pangalan niya, Sir? Winner da kanay. Winner da kanay. May channel ka, Sir? Perden. Ay, ano bang channel mo, Sir? Parang may sticker ka, nakita ko ah. Oo, mga ganyan. Ito yung sticker niya guys, oh. Nagmo-motovlog kayo, Sir. Oo, motovlog, motocamping. Ang dami kong pan. Motocamping din. Oo, nag-motocamping din. Parehas tayo, Sir. Ngayon, kasi yung kasama ko, babalik kami na mag-crow camping kami. Siguro by next week, umpisa na namin. Okay. Bye-bye. Sir, subscribe niya si Sir, ha. Bigyan tayo ng sticker. Ako naman, Sir, puro motocamping din yung ina-upload ko. Iba't ibang lugar. Dito sa Norte, South Luzon, iba-iba eh. Malayo din. Ayun. Sa akin, Cordillera muna. Cordillera muna. Oo. Motor Lover, Winner Vlog, Takanay. Ayan. Taga saan ka, Sir? Bagyo. Taga Baguio ka lang. Oo, Bagyo ako. Taga Norte talaga si Sir. Ikaw, boss? Taga Cavite. Cavite? Oo, Sir. Okay. Imus. Ano yung pa natin pa yung pagbuha rin si... Ayan, si Sir, subscribe niya si Sir. Eto guys. Nakapunta na kami dito eh, dati. Nung after namin sa Atok Benguet, kami naman dito kami dumiretso. Ito yung hanging bridge niya. Hindi naman siya nakakatakot actually. Nakakatakot kasi baka may malaglag na gamit, ganyan. Yun doon ako kinakabahan. Pero yung ako, wala, hindi tayo natatakot diyan. Gagi ang uga, oh. Ang uga niya, no? Ewan ko kung makikita nyo sa camera, pero ang uga talaga niya. Gagi, dito lalo sa gitna, ang uga. Nag-kisway na siya. Pero kaya to. Trust the locals. Daanan na natin to, kaya hindi na tayo natatakot dito. Alam ko may entrance fee dito 10 piso eh. Kasi dati mayroon kaming binayaran na 10 eh, sa bata. Tsaka may mga cute na aso dito dati. In-invite tayo nila kuya kumain, kaso babiyahe pa tayo pa uwi. So pumunta lang naman tayo dito para ipakita ko sa inyo yung falls. Yan. Ayan o, meron tayong entrance fee na 10 piso. Hi, Sir. Guys, nandito na tayo, oh. Ayan, oh. Ang dami naliligo sa baba. Baba tayo. Wala lang. Nadulas ba to? Hindi naman, okay. Ayun, oh. Malalim siguro to. Hi, Sir. Masarap yan, Sir, ah. Bangos. Sige, oh. Ayun, oh. Ay, may talsik, ang lakas. Buti hindi natin nilapit yung drone kanina. Ang lakas pala ng talsik ng tubig, oh. Ayan guys, oh. Woo! Wala na tayong panligo eh. Malalim yata to. Ayun na, sarap, oh. Ganda dito guys. Buti nakasama yung panahon, hindi umuulan. Ayan, nagluluto sila. Mga motocampers din sila. Mga vloggers. Ayan. Ganda, taas. Woo!
Wala, hindi tayo marunong hindi tayo marunong lumutang eh. Kaya hindi tayo makaligo. Tsaka wala na rin tayong damit. Pauwi na rin tayo man. Ganda. Ngayon kaya tayo pwede magdikit ng sticker dito. Walang dikitan na sticker, sir ah. Ha? Oo, wala. Wala no? Ayun na rin tayo. Hindi, malayo pa biyahe, sir. Ako'y mauuna na rin po. Oo, malayo pa biyahe. Salamat, sir. Kita-kita na lang tayo. Guys, ha, subscribe. Yan. Kay Boss Jerks, Kuya Jerks. Opo. Okay. Kita-kita na lang tayo, guys. Sir. Ayun na naman ha. Opo. Ingat po kayo, sir. Pag-uwi ko. Opo. Kahit tala muna tayo. Ay, malayo pa biyahe, sir. Okay, sige. Ingat ka ha. Aha. Ayun, guys. Uwi na tayo. Opo, opo. Hanggang sa susunod nating hanggang sa susunod nating pagkikita. Hindi ko alam kung saan tayo magka-camping ulit. Siguro basta Central and North Luzon yung mga target natin dahil ito pa yung hindi natin masyadong saturate. So magmula dito sa Tuba, Benguet. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita.